10 buwan na pong mahigit na siya po ay kanila pong kinidnap, dinala sa ibang bansa. Pero kamukat-mukat wala pala silang ebidensya. Kaya ngayon, nag-aagilap na naman ng ebidensya itong ICC na may panawagan na kung sino man daw po yung nakakalam ng ebidensya tungkol po sa sinasabing drug war ay lumantad. Ako, meron po akong alam na ebidensya tungkol sa drug war. Andun po sa Venezuela. Andun sa Venezuela kung saan po yung kanilang Pangulo ay kinuha-tinuli na po ng Amerika. Pero dito sa sinasabi nila kay Tatay Digong na gusto po nilang siraan po ang mga Duterte, si VP Sara, at siyempre ang Partido Demokratiko, Pilipino Demokratiko, hindi po nila matitibag. Mga minamahal na kababayan, lalong-lalo na po yung mga minamahal nating mga overseas Filipino workers na sa ngayon ay nakatunghay at nanonood dito sa live coverage nitong oath-taking ng dalawang matitibay nating mga bagong pinuno ng ating partido. Una po ay si Atty. Ferdinand Topacio. Matagal ko na pong kaibigan po ito. Ano pa lang siya noon? Assistant Secretary pa lang ito ng Department of Interior and Local Government panahon po ni President Erap, magkasama na kami nito. At marami rin kaming mga pinagsamahang mga cases na hinawakan at matagumpay naman po lahat itong mga kasong ito. Ibig sabihin po na ipanalo namin itong mga mabibigat na kasong ito. At recently, isang mabigat na kaso na naman ang naipanalo ni Atty. Ferdinand Topacio. At ako'y natutuwa na tinanggap niya yung hamon bilang isa sa mataas na opisyal ng partido. Kasalukuyan po kasi ako ay ang concurrent spokesman ng PDP Laban. Kaya nung dumating si Atty. Ferdy at sinabi sa akin ni Secretary Cusi na kailangan magkaroon tayo ng isang mahusay at magaling na deputy spokesman ng partido. At yun nga, napili natin si Atty. Ferdinand Topacio. So welcome, Ferdy, to the fold of the high executive position of PDP Laban. Pangalawa ay itong batang-batang leader ng Bulacan. At alam po ninyo, itong Bulacan ay tulad na nabanggit, ito ay nasa mapa ngayon, itong kontrobersya patungkol sa korupsyon na laganap na nangyayari magmula noong 2022, 23, 24, 25, pati ngayon sa 26. At kailangan natin yung mga bagong leaders sa iba't ibang panig po ng ating bansa. At uunahin natin dito sa pinaka-kontrobersyal na probinsya ngayon sa Pilipinas, ang Bulacan, upang magkaroon ng mga panibagong mga pananaw, panibagong kaisipan, at panibagong kaanyuhan ng politika sa Bulacan. At ang napili natin ay si Jad Racal. Isang batang-bata po ito, negosyante, hindi lamang po dito sa ating bansa. Siya po ay isang international businessman. Marami po siyang kaalaman kung paano po magkaroon ng kita ang ating mamamayang Pilipino na hindi po nila kinakailangang mangurakot sa pamahalaan at flood control. Sabi nga ni Jad nung nag-usap kami, bago ka namin in-endorse, Jad, ano ba sa pananaw mo maitutulong mo? Hindi lamang sa partido PDP, kung hindi sa bayan at sambayan ng Pilipinas. At sabi niya sa akin, alam po niyo, attorney, ang tingin ko po sa makabagong politika, kailangan po yung politiko meron siyang sariling negosyong pagkakakitaan upang matustusan po niya ang kanyang gastusin bilang isang pinuno at hindi siya aasa doon sa mga ibibigay ng mga kontraktor o supplier upang sa ganon ay manalo sa eleksyon. Kaya tuwang-tuwa po kami sa PDP Laban at andito ang isang mahusay na leader na matatag ang kanyang paninindigan at ang kanyang prinsipyo. Sana po ang kabataang Pilipino na nakikinig po ngayon, gayahin po natin si Jad Racal at ang kanyang napiling partido na sasapian niya at sa tingin niya ay matutugunan o kaya ay magkaroon siya ng pamamaraan upang matulungan ang bayan at ang sambayan ng Pilipino. Ang PDP, Partido Demokratiko Pilipino. So, mabuhay po tayong lahat at muli, huwag nating kalilimutan ang minamahal nating si Tatay Digong. At
10 buwan na pong mahigit na siya po ay kanila pong kinidnap, dinala sa ibang bansa. Pero kamukat-mukat wala pala silang ebidensya. Kaya ngayon, nag-aagilap na naman ng ebidensya itong ICC na may panawagan na kung sino man daw po yung nakakalam ng ebidensya tungkol po sa sinasabing drug war ay lumantad. Ako, meron po akong alam na ebidensya tungkol sa drug war. Andun po sa Venezuela. Andun sa Venezuela kung saan po yung kanilang Pangulo ay kinuha-tinuli na po ng Amerika. Pero dito sa sinasabi nila kay Tatay Digong na gusto po nilang siraan po ang mga Duterte, si VP Sara, at siyempre ang Partido Demokratiko, Pilipino Demokratiko, hindi po nila matitibag. Mas maganda pa kayo kaysa hapon na ito. O, di ba? Anyway, welcome to the oath-taking ceremony of Jad Racal and Attorney Ferdinand Topacio. Lumalaban na ito kahit hindi pa nag-oath. Kasi last year pa yung kanyang resolution and appointment as the deputy spokesperson of PDP Laban, pero ngayon lamang po ang kanyang formal oath taking dahil ginawa nating special ito para sa araw na ito. And we are very happy, of course, to welcome the new council president of PDP Bulacan Council na pangungunahan ng isang kabataan. And we are very happy because PDP Laban as the only political party in the Philippines that welcomes 15 years old, as young as 15 years old, na maging miyembro ng partido. Ngayon po ay pamumunuan ng ating Bulacan Council ng isang batang-batang masigasig na kabataang Pinoy. At ito ay si Jad Racal. He's only 25 years old and he has stepped up and taken the challenge of taking care of our members in Bulacan. And we are very happy also to welcome him in the youth sector of our PDP Laban National Council. And magpapalagana pa po tayo at magiging mas malakas ang ating partido sa Bulacan, and we are informing everybody also, taking this time and opportunity to say that more things is going to happen to Bulacan. Hindi na lang flood control project controversy as number 1 na nasa listahan ng ating bansa ang Bulacan, magiging magiting at maganda ang Bulacan with the coming of our new council president. Hindi ko nahahabaan ang aking welcome address ngayon because we have still a lot of party officers who are present here, especially our acting chairman, Alfonso Cusi, who will administer, of course, the oath of office for the two individuals that we have here right now. And welcome kayong lahat. Maraming salamat sa mga media and bloggers who are here to cover the event. And sa bansang Pilipinas, ang PDP Laban po ay patuloy na magpapalakas at ang PDP po ay magiging patuloy na fiscalizer ng ating bansang Pilipinas.